Magandang tanghali muli mga kabravo. Muli live tayo dito sa DWBL 1242 kHz AM na mamayagpag po ang ating istasyon at ngayon ay makakasama natin muli ang ating paboritong bisita o guest. Bagamat phone patch lang ito lagi, no? At nagpapasalamat tayo, lagi tayong binibigyan ng kanyang oras para marinig ng ating mga kababayan ang kanyang mga programa, lalo na siya ay isang senatorial candidate ngayon. Walang iba kundi si Congressman Bonifacio Busita. Sir, magandang tanghali po sa inyo. Brother Nep, magandang tanghali po sa inyo at sa lahat po ng ating mga kababayan. Kongsen, itong food security na diniscuss ninyo sa isang interview sa inyo ay umani ng maraming positibong reaksyon. Kaya gusto rin naming marinig, mapakinggan din naman ng ating mga taga-subaybay kung ano itong inyong programa pagdating sa food security bilang isang senatorial candidate, sir. Brother Nep, alam nyo po, noong tayo po ay naghangad na maging kongresista at makaluklok sa Kongreso, ay pangunahing binibigyan po natin ng atensyon yung mga problema ng mga kapatid nating motorista Luzon, Visayas at Mindanao kaugnay sa kanilang kaligtasan at proteksyon. Subalit habang nasa Kongreso po tayo ay napag-alaman po natin na mayroon pala tayo talagang problema sa food security. Madalas po nating madinig itong food security, pero bilang isang anak ng magsasaka, ako po ay 100% na naniniwala na sa kasalukuyang sitwasyon, imposible na aangat ang food security ng ating bansa. Bakit po? Ang kasalukuyang structure po ng Department of Agriculture ay hanggang regional level lamang. At ang provincial agriculture po, ang boss po nito ay provincial governor, at sa city and municipal agriculture, ang kanila pong boss ay ang mayor. Ibig pong sabihin ay may pagkakahiwa-hiwalay. Samantalang kung magiging buo at maayos po ang structure ng Department of Agriculture, mas epektibo at mas maipaparating ang suporta ng pamahalaan sa laylayan sa mga farmers. Alam niyo po, Brother Nep, sa kasalukuyang sistema, kahit anong ganda ng programa ng pamahalaan, mahihirapan pong may parating sa laylayan sa mga magsasaka. Ano pong resulta nito? Mahina ang production sa agrikultura. Samantalang kung masusuportahan po ang ating mga magsasaka, tiyak na tiyak po na tataas ang production sa agrikultura. At kapag tumas po ang production sa agrikultura, giginhawa ang buhay ng mga magsasaka at hindi masasayang ang ating mga lupain pansakahan. At kaugnay po dito, tiyak na bababa ang presyo ng bilihin sa palengke. Ang maganda pa po nito, kapag naiangat natin ang produksyon sa agrikultura, karugtong nito, aangat po ang kalusugan ng ating mga kababayan dahil sa kasalukuyan po, maliit na nga ang kinikita ng mga maliliit na manggagawa, mahal pa ang mga bilihin, kaya po hindi sila nakakabili ng maayos na pagkain para sa kanilang pamilya. At ang nagre-resulta po nito, nasasakripisyo ang kanilang kalusugan. Ganun din po, ito ay may direktang kinalaman para sa edukasyon, sapagkat ano po ang asahan natin sa mga bata, sa mga mag-aaral na hindi nakakain ng sapat para sa kanilang kalusugan. Kaya ito po ay bibigyan natin ng atensyon pag naluklok tayo sa Senado, itong agrikultura, kalusugan at edukasyon. Yan po ay magkakarugtong. At hindi naman po natin sinasabi na tayo napakagaling, subalit ang napakalaga po, meron tayong dedikasyon at pag-ibig sa taong bayan. Seryoso po tayo sa ganitong usapin dahil alam na lang po natin na malaki po ang itutulong nito sa kabuhayan ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ganun din po pamamaraan, hindi po masasayang ang ating mga lupain pansakahan. Kongsen, ang totoo, ngayon ko lang narinig itong impormasyon na ito na binitawan ninyo dahil siyempre matagal na tayo sa media, ang inaasahan natin na kapag national department, agency, natural yung hanggang sa municipal level ay ang immediate superior nila tuloy-tuloy hanggang sa national. Walang halong governor o mayor, no? So tama kayo na posible talagang at ngayon, yan talaga ang nangyayari, no, na naapektuhan yung programa national pagbaba sa lokal. Tama po kayo, Brother Nep, sapagkat
Hindi naman natin sinasabi na walang pagmamahal at malasakit ang mga governors at mga mayor sa usaping agrikultura. Pero napakahirap naman po magpatupad ng isang programa na may pagkakawatak-watak. Bakit po? Kung ako ay Regional Director ng Department of Agriculture, paano naman ako magbibigay ng guidance at instruction o directive sa Provincial Agriculture Officer samantalang ang kanyang itinuturing na boss ay governor? Ganun din po sa municipal level. Dagdag pa po natin dyan ang usaping politika. Kaya talagang marami talagang problema na dapat isauyos muna bago tayo umasa sa food security na sinasabi ng marami. Ayun, okay. Sige. So susunod, Kongsen, pag-uusapan natin sa agrikultura pa rin, no? Sa susunod na mga Sabado, nako, mahalagang issue din ito. Ito yung may kaugnayan sa yung mga bagong henerasyon ng mga magsasaka, ayaw na magsaka, gusto na ng ibang profesyon, no? At ganoon din itong problema sa mga lupain natin na mula agrikultura minsan nagiging komersyal na. Sa susunod po, pag-usapan natin, Kongsen. Maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat, Brother Nep, at sa ating mga kababayan na sumusubaybay, maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Yun po si Congressman Bonifacio Busita ang pumapalaot na ngayon bilang senatorial candidate sa ating bansa.